presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. This is the house of the Lord, the gates are open wide, sinners and saints, strong and faint, all welcome to come inside. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat muli sa Diyos. Tayo ay nasa ikalabing-anim ng linggo ng pangkaraniwan na panahon. Maririnig natin sa ating mabuting balita ang kwento ng pagbisita ni Jesus sa bahay ni Marta at ni Maria. Anong pagkakaiba ng dalawang magkapatid na ito? Tandaan niyo ito. Si Marta, binuksan niya ang pintuan ng kanyang tahanan kay Jesus. Pero si Maria, binuksan niya ang puso niya sa ating Panginoon. Mga kapatid, hindi lang sapat na tayo maging malapit sa ating Panginoon. Kailangan tayo ay makiugnay sa Kanya. Proximity does not mean intimacy. Alam niyo po yan, kayong mga mag-asawa. Di ibig sabihin katabi mong asawa mo, na feel mo na mahal mo siya. Minsan, katabi mo na siya sa kama, naiinis ka sa kanya, nagagalit ka sa kanya. Di po ba? Kasi maaaring nagsasama kayo, pero hindi nyo pinapasok ang bawat isa sa inyong puso. At anong mangyayari kung papapasukin natin ang Panginoon sa ating puso? Tandaan nyo din ito. Pag tayo'y humingi sa Diyos, agad siyang gagalaw. Di lang niya tayo sasagutin. That is the second difference of Martha and Mary. With Martha, Jesus answers. But it is only through Mary that Jesus moves. Sasagutin ka ng Diyos, pero hindi ibig sabihin gagalaw siya para sa'yo. Kanino gumagalaw ang ating Panginoon? Dun sa mga hindi lang malapit sa Kanya, kung hindi, yung mga pinapapasok siya sa kanilang mga puso at kaluluwa. Hindi makakapasok ang Diyos sa ating mga kalooban kung punong-puno pa rin tayo hanggang ngayon ng kasalanan. Kaya minsan pa aminin natin ito sa ating banal na misa, tayo'y magpakumbaba, aminin natin ang ating mga ginawang pagkakamali, ginawa nating pagkukulang sa Kanya at sa ating mga kapwa. Para tayo ay makitang karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo ang Kanyang banal na katawan at dugo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinandarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nagpakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre, sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang 3 lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong, yumukod ng halos sayad sa lupa ang mukha, at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito. At ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sarah, "Madali ka, kumuha ka ng 30 librang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain,
Tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Nandoon po sa tolda," tugon naman nito. Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa 1 taon, sa ganito ring panahon, at pagbabalik ko'y may anak na siya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, iyong gawang paniniray hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Hindi siya humihingi ng patubos sa pautang at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan upang yaong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon, alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y nagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahong nalihim sa maraming salit-saling lahi. Ngunit ngayoy inihayag sa kanyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga, sumainyo si Kristo, at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa. Sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ang salitang mula sa Diyos, kapag isinasaloob, ay mamumunga ng lubos. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, pumasok si Jesus sa isang nayon.
malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid. Ang pangalan ay Maria. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakikinig sa kanyang tinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin niyo nga po sa aking kapatid na tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa napakaraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and a blessed Sunday po sa inyong lahat. Minsan po, merong isang kwento tungkol sa isang matandang lalaki na nakasakay po sa isang bus. Siya po ay nandun sa pinakaharap, malapit po sa pintuan ng bus. At kinausap po niya yung driver. Sabi niya, Mama, mamaya tuturo ko sa iyo kung saan ako bababa. Pakibagal na lang ng kakaunti. Para tumalon na lang ako, kailangan dun ako bababa. At sabi po ng driver, ay, bawal na po yan. Meron na po tayong mga designated bus stop. Baka mahuli po ako ng mga MMDA. Sabi po nitong matanda, huwag ka mag-alala. Sanay ako, basta mabilis lang naman. Bagal mo lang yung iyong sasakyan, itong bus. Kung nang bahala, tatalon ako. Walang makakakita sa atin. Nagkakamot po ng ulo, itong bus driver, makulit ang matanda. Sige po ha. At nung malapit na po, doon sa isang kanto, itong matanda, sinabihan na yung driver. Ayan na, bagal mo na. Salamat ha. Biglang tumalon daw po yung matanda doon sa kanto, doon sa daan. At habang pinapaandar po ng bus driver yung kanyang sasakyan, yung pong konduktor nandun sa gitna ng bus. Nakita po yung matanda na kabababa pa lang, kala po niya, sasakay siya sa bus. Kaya nung ginawa po ng konduktor, bumaba siya at binuhat niya yung matanda, sinakay na naman siya sa bus. Galit na galit po itong matanda. Sabi, bakit mo ko sinakay? Bakit po? Sabi ng konduktor, di po ba kayo sasakay? Kabababa ako pa lang. Sabi niya, nagpapara nga ako, dyan ako bababa, sinakay mo na naman ako. Paano ako niyan? Ay, pasensya na po. Konti na lang po, sasakalin ng matanda yung konduktor. Na-miss po niya yung kanyang babaan. Pero anong aral? Tandaan niya po ito. Hindi lahat ng tulong natin ay nakakatulong sa iba. Amen? It doesn't mean that you are helping, that you are really helping somebody. Kaya nga po, pansinin niyo sa ating ebanghelyo, hindi tinulungan ni Jesus si Marta. Kahit na humihingi siya ng tulong sa kanya. Ano po sabi ni Marta? Panginoon, pagod na ako. Naghahanda ako para naman sa iyo ito. Sabihin mo nga yung aking kapatid, si Maria, nakaupo lang dyan, nakikinig sa iyo. Tulungan ako. Pero hindi daw tumulong si Jesus. Hindi pinagbigyan si Marta dun sa gusto niya. Di ba? Patulungin ng Diyos. Dasal pa nga natin yan eh. Anong sinasabi natin? Our help is in the name of the Lord. Pero, bakit itong humihingi ng tulong, hindi siya tinulungan? Bakit hindi tinulungan ni Jesus si Marta kahit na humiling naman siya? Kasi hindi tulong sa trabaho ang kailangan ni Marta. Amen? Ang kailangan talaga ni Marta, pahinga, pakikinig sa Diyos, pakikiisa kay Jesus. Kaya bumisita doon si Jesus kasi gusto niyang makasama sila. Sabi nga ni Jesus kay Marta, pinaalala sa kanya, masyado kang balisa,
Masyado kang nag-aalala sa mga napakaraming bagay, pero isa lang ang tunay na mahalaga. At pinili yan ng kapatid mo, hindi yan maaalis sa kanya. Kapatid, magandang paalaala po ito. Bakit kaya hindi ka tinutulungan ng Diyos minsan? Baka naman may ginagawa ka na hindi niya pinapagawa. Amen? Bakit ka hindi tinutulungan ng Diyos? Kasi yung ginagawa mo, hindi naman yan yung tunay na mahalaga. Amen? When God does not help you, it is because you are doing something that is not helping you. When God does not help you, it is because God is reminding you, you should be doing something that is more important than what you are doing now. Please, before you do anything in life, you should ask the Lord first. Spell ask. A-S-K. Ibig po sabihin yan, A, adore Christ first. Mahalin mo muna ang Diyos. S, stay with Jesus first. K, have a keen listening to our Lord. Kasi kung hindi mo itatanong kung anong kailangan mong gawin, magsasayang ka ng oras, ng panahon, ng lakas. Di po ba? Gustong-gusto ko nga yung sinabi minsan ni Manny Pacquiao ang buhay ay parang boxing, labanan. Pero kung suntok ka ng suntok, wala ka naman talagang tinatamaan, mananakdown ka, matatalo ka. Hindi dahil tinalo ka ng kalaban mo, kasalanan mo kasi pinagod mo ang iyong sarili. Trabaho ka ng trabaho, may ginagawa ka, hindi naman pinapagawa ng Diyos. Hindi yan dapat ang target ng buhay mo. Busy is not always good. Amen? Di ibig sabihin marami kang ginagawa na may tama ka ng ginagawa. Amen? Tandaan niyo po kung anong ibig sabihin ng busy. Spell busy. B-U-S-Y. Remember this. Busy is being under Satan's yoke. Masayang demonyo kapag marami kang ginagawa kasi yung trabaho mo, yung ginagawa mo, nilalayo ka niyan sa Diyos. Di po ba? Meaning nyo, bakit marami sa inyo di nakakasimba physically? Maraming salamat po, palagi kayo nagsisimba online. Pero iba pa rin po yung physically. Pupunta ka sa simbahan, tatanggapin mo yung katawan, yung dugo ni Kristo. Ano ang dahilan na napakarami sa inyo? Anong excuses? Father, busy po ako Dami ko pong trabaho. Just a gentle reminder, my dear friends. The Lord did not made you just to work. Amen? Why did God made you? So that God can love you. Kung gusto lang pala ng Diyos na magtrabaho ka na magtrabaho, dapat hindi ka niya ginawang tao. Dapat ginawa ka na lang niyang robot o makina. At tanong ko po, robot ka ba? Makina ka ba? Bakit wala kang tigil? Bakit hindi ka humihinto? May I remind you once again that you are called a human being. You are not a human doing. Kapag nagtatrabaho ka na nagtatrabaho, ano talaga sinasabi mo? Pride yan. Kataasan yan. Kapag hindi ka humihinto, di ka marunong magdasal, sinasabi mo sa Diyos, di kita kailangan. Kailangan ko itong trabaho ko, itong magbibigay sa akin ng pera. Ang sinasabi mo talaga sa Diyos, hindi ako nagtitiwala sa iyo. Kailangan ko itong trabaho ko para mabuhay kami ng pamilya ko. Kapag hindi ka humihinto sa trabaho mo, sinasabi mo sa Diyos, Lord, kaya ko na kahit wala ka. Pero ang tanong, kaya mo ba talaga ang lahat mag-isa? Can you provide for everything in your life? Can your work help you with everything in your life? Sagutin niyo po. Alam niyo ang sagot dyan. Baka naman, kamukha mo si Marta. Masyado kang alalang-alala sa pagkain. Pero nakakalimutan mo, yung bisita mo, yung pinapasok mo sa bahay mo, sa buhay mo, ang Diyos, si Jesus. Nagmimilagro ng pagkain. Kaya niyang paramihin ang pagkain. Kaya niyang kanyang busugin. Di po ba? Hindi lang niya pupunuin ang iyong tiyan, may sobra-sobra pa. Kaya bang gawin yon ang iyong trabaho? Kahit na trabaho ng trabaho, di ba? Palaging kulang. Baka naman kamukha mo si Marta. Balisang-balisa ka sa comfort.
pleasure. Gusto mong pahinga ka. Gusto mong maginhawang yung buhay. Nakakalimutan mo, si Jesus, kayang matulog sa gitna ng bagyo. Kaya bang i-provide yon, ibigay yon ang trabaho mo? Kaya nga, bakit ka mag-aalala sa buhay? Kung ang Diyos, kaya kanyang bigyan ng kaginhawahan, ng tuwa, ng kapayapaan sa gitna ng mga problema ng buhay mo, bakit hindi mo siya lapitan? Bakit hindi ka manatili sa Kanya? Bakit hindi mo siya papasukin sa iyong puso at kaluluwa? Be careful, my dear friends. Busy does not mean productive. Di dahil marami kang ginagawa, kapatid, marami ka nang nagagawa. Di po ba? Malungkot na kwento, kakaunti na nga ang iyong sweldo, yung iba pa dyan, sinusugal pa online. May pakinabang ba sa inyo yung sugal? Kahit na sinasabi, libangan po, Father. Pero yan yung libangan na nakakasira ng buhay. Di po ba? Naglalaro ka para mawala yung stress mo. Pero pag naubos ang pera mo, stress na stress ka. Isipin nyo yun. How about worry? It is also a kind of work. Nag-aalala ka na nag-aalala sa mga problema mo sa buhay. Pero ang tanong ko, may nababago ba sa iyong sitwasyon? Sa kakaisip mo dyan? Sa iyong mga pinagdadaanan? Di ba wala? Ano yung kasabihan? That worry is like a rocking chair. You keep on moving it, you keep on using it, but it brings you nowhere. Hindi kailangan ng Diyos ang trabaho mo. Ang kailangan ng Diyos, ikaw, kapatid. God wants you. You are enough for God. Minsan kasi, sinusukat natin ang ating halaga doon sa ginagawa natin, doon sa trabaho natin. Di po ba? Kaya nga, yung mga ibang matatanda sa atin, yung mga ibang senior, nadidepress sila kapag wala na silang trabaho, pag retired na sila, pag wala silang ginagawa. Feeling nila, wala na silang kwenta. But please, understand this. Remember this. God does not measure your worth by your work. Ang halaga mo, kapatid, hindi naman nakikita yan dun sa iyong trabaho, dun sa iyong ginagawa. You are important with or without work. God loves you even if you're doing something or not doing anything. May trabaho ka, wala kang trabaho, kumikita ka, baon ka sa utang, mayaman ka, mahirap ka. Di mahalaga yan sa Diyos. Ang mahalaga sa Diyos, mahal ka niya. Kahit na madalas hindi mo siya mahal. Yan ang mabuting balita. God does not need your work. God needs your time. God needs your presence. God needs your focus. Hindi ko po sinasabi na wag na kayo magtatrabaho, ha? Ang sinasabi ko lang po, alamin mo ano ang dahilan, bakit nagtatrabaho ka, bakit nagpapagod ka. Ang sinasabi ko lang po, sana alamin mo, ano bang pinakamahalaga sa buhay mo, yun yung unahin mo. Ang mga empleyado po, required po silang magkaroon ng SSS, Social Security System. Para po pag nag-retire, di ba, may pension sila, may tulong sa kanila. Pero alam niyo po, ang Diyos, nire-require ka din niya magkaroon ng SSS. Ano po yung SSS ng Diyos? Remember this. S, slow down. S, stay with God. And another S is savor the moment. Slow down, stay with God, savor the moment. It is because in our world today, one of the silent diseases, illness that kills us is restlessness. Hindi tayo tumitigil, masyado tayong balista, masyado tayong nag-aalala, pinapatay natin ang ating sarili sa trabaho. This is not the will of God. Hindi yan ang kagustuhan ng Diyos. Ang kagustuhan ng Diyos ay mabuhay ka, ang magkaroon ka ng buhay na umaapaw. Meron po tayong isang follower, nung minsan po pinuntahan ako, nilapitan, nag-open up po ng kanyang problema tungkol po sa kanyang anak. 10 years old pa lang po yung bata. Diniagnose po nila with autism. Ang autism po pala, ngayon ko lang nalaman, hindi lang po inborn yan, ha? Acquired din daw po. At saan nakuha ng bata? Nakinig po kayo mga parents.
yung bata po palaging nakatutok sa gadget, sa cellphone. Nagkaroon po ng epekto sa kanyang pag-iisip. Kaya nga po, nasira yung pag-aaral ng bata, pinalabas po doon sa kanyang eskwela, stress na stress po itong nanay, di po niya alam kung anong gagawin. But that is a warning. Natotoo po ito kasi kinwento din po ng isang kaibigan ko. May isang rehab po tayo dito sa Bulacan. Ang ginagawa po nila, tinutulungan nila yung mga addicted din po sa social media. At mabibigla po kayo, hindi lang po mga teenager, ha? Meron din po mga matatanda, abogado, doktor, meron pong engineer, mga negosyante. Sakit na po. Hindi tumitigil ang ating isip. Yung hindi na tayo nakakapagpahinga. Sipin niyo po yun. Kaya nagkakaroon tayo ng problema. Hindi lang po sa ating kalusugan, pero sa ating kalooban. We are so restless. We keep on moving. At sa Amerika po, ang ginawa nila, isang therapy para daw po gamot sa mga addicted sa social media. Yung mga hindi mapakali, yung mga palaging anxious, balisa. Pinapatitigan po nila. Hinaharap po nila sa wall. For 15 minutes a day, yun lang daw po dapat ang gawin nila. Titigan, tignan yung dingding. Napaisip ako. Sabi ko, meron tayong ganun na therapy ha. Hindi lang libre, nakakatulong pa sa ating kaluluwa. Ano po yung therapy natin? Ang tawag dyan ay dasal. Eucharistic adoration. Hindi lang po tayo nakatunganga sa dingding. Tayo po ay nagmi-meet face to face, nakaharap. Sa banal na Santissimo, umuupo tayo, tinitignan natin si Jesus, binibigyan natin siya ng oras sa katahimikan, pinapapasok natin siya sa ating mga kalooban. At yan po ang gamot, lunas sa ating pagod, sa ating pagkabalisa. Ang sagot sa ating pagkalito, SSS. Ano po yon? Slow down, stay with God, savor the moment. Ang paraan, kapatid ng Diyos, para makuha niya yung iyong atensyon. Bibigyan ka niya ng problema. Kasi pag wala kang problema, dire-diretso ka lang eh. Pag meron kang mabigat na pagsubok, doon mo lang siya maaalala, doon mo makikilala ang iyong limitasyon, ang iyong kahinaan. Pero sana, wag mong hintayin na magkaroon ka ng problema at pagsubok para lang maalaala mo siya, para lang lapitan mo siya, para lang bisitahin mo siya. Be aware that when God does not help you, it means God wants you to be close to Him, to stop, and to stay with Him. Kapatid, the best thing in life is not working, but the best thing in our life is being with the people, the person that we love. Amen? Gustong-gusto niyo po bang nagtatrabaho? Aminin niyo. Tapatan. Di ba hindi? Pero anong tuwa niyo yung pag-uwi niyo, makikita niyo mga anak niyo, mga minamahal niyo, nawawala lahat ng pagod niyo. Di po ba? Ang pinakamasarap na karanasan sa buhay ay hindi yung nagtatrabaho ng nagtatrabaho. Ang pinakamasarap na bagay sa buhay ay ang karanasan na makasama mo ang iyong mga minamahal. Sana maging malinaw po sa atin ito. Bakit ka nagtatrabaho? Para magkaroon ka ng mas maraming oras, panahon na makasama mo ang iyong pamilya. Huwag mong ipagpapalit ang iyong buhay sa trabaho. Huwag mong ipagpapalit ang iyong mga minamahal diyan sa iyong ginagawa. Life is short. Maiksi lang po ang buhay. Bibigla ka. It's just one click. Habang ikaw ay nakahiga sa kama, binabalikan mong yung buhay. Gusto mo bang maalaala yung lahat ng pagod mo sa trabaho mo? Kaya nangangawit ka, kaya na-stress ka, kaya na-pressure ka? Di ba? Ang sarap na bago ka man lumisan dito sa mundo, ang naaalala mo yung mga panahon na kasama mo ang iyong mga minamahal. Kaya, matuto po tayo. Mga kapatid, magkaroon ka sana ng SSS. Wag lang puro trabaho. Hindi ka maliligtas ng trabaho mo. Do not replace your worship with your work. Nang ibig sabihin ng SSS, slow down, stay with God, and savor each moment. Makikita mo, mararanasan mo kapatid, mas lalakas ka pa, mas matutuwa ka, at mapupuno ka ang kapayapaan ng Diyos ngayon at magpakailanman. Tumayo po tayo, pahayag natin ang ating pananampalataya
sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto't maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay lagi nating kasama at nagnanais makipagniig sa atin. Ngunit madalas tayo nakatuon sa maraming iba-ibang alalahanin. Ipahatid natin sa dakilang panauhin natin ang lahat ng ating mga kahilingan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santa Iglesia, naway lagi siyang alalahanin ang kahulugan ng Panginoon bilang natatanging panauhin natin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para kay Santo Papa Leo ika-14, mga obispo at mga pinuno ng simbahan, pakinggan nawa nila ang pangaral ng Panginoon at ipahayag ito sa iba sa gawa at salita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga manggagawa at ibang taong may maraming pinagkakaabalahan, naway magkapanahon silang magdasal at magnilay sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit, mga bilanggo at matatanda, naway gugulin nila ang mahahabang oras nila ng pangungulilat pagdurusa sa piling ni Jesus na kanilang kaibigang panauhin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan. Ganyan din po pinagdarasal din natin ang ating mga kapatid na nahihirapan dahil po sa bagyong Krising ang mga kapatid natin na nawalan ng tahanan, ang mga nasalanta dahil sa pag-uulan. Panginoong Yesus, nais mong maging panauhin namin upang palaguin kami ng kayamanan ng iyong pananatili, ng iyong salita. Pagkaloob mo sa aming ang tamang pakikinig ni Maria at ang masiglang pag-aasikaso ni Marta upang mabuhay kaming kapiling mo at para sa iyo sa bawat saglit ng aming buhay. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, parang ating pagkahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, lahat ng iyong mga paghahaing pinag-utos ng araw ay yung pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap namin ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob na mga alay ni Abel na lubha mong kinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat. Ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay. Nang anak mong naglagat sa amin ng katiyakan, nakalaan mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, hinabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Hinabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't panggidapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian
at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit.
Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, naalala natin, sabihin natin ang pangalan ng mga kapatid nating humihiling, mabilis na kagalingan sa ating mapagmahal na Diyos. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay. Habang nasa ibang bansa, palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa namang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabangan mo sa iyong sariling buhay. At gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan, patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat na walang sawang sumusuporta sa ating Facebook page, YouTube channel, sa inyo pong mga donations. Marami po tayong natutulungan, nabibigyan pong baon. Meron po tayong mga napapakain na mga bata. No? Meron po tayong mga 71 na mga batang napapakain araw-araw pag sila'y pumapasok sa kanilang eskwela. Maraming salamat din po sa mga nagpapadala ng bigas. No? Malaking tulong po sa mga sakop po naming informal settlers. No? Hindi na po sila tinatawag na squatters. Dahil dito po sa Pampanga, alam niyo naman po, konting ulan lang, binabaha. Kaya nga po, pag umuulan na, nakakatanggap po ako ng text message sa aking mga sakop, Father, wala po kaming bigas. Kaya pag kayo po'y pumunta dito sa kumbento, makikita nyo ang dami naming bigas. Nakahanda po palagi dun sa mga humihingi, dun sa mga nagpapatulong. At hindi po kami makakatulong sa kanila kung hindi po sa inyong generosity, sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat po. I pray that the Lord would bless you more. Konting ingat lang po na may nagpapanggap talaga na ako. Sabihin, hihingi sa inyo ng donation para sa orphanage, bahay ampunan. Pero mag-ingat po kayo kasi hindi po yung pangalan ko yung nandoon sa GCash o magpapadala po sila ng account. Hindi po nakapangalan sa akin. Kaya nga kayo po ay medyo mag-ingat, magtaka na kayo. No? Wala pong ibang mga online mga accounts kung hindi po yung pina-flash po namin doon sa ating offertory. No? At hindi po kami diretsyo na nagme-message sa inyo. Kami lang po ay naghihintay kung anong ibibigay nyo. Minsan kahit piso, no? May mga nagsesend po na piso lang. Pag naipon po yon, malaking bagay na po yon. Maraming salamat po muli sa inyo at mag-ingat po kayo sa mga manloloko. Anyway, I was
I just want to remind you, my dear friends, that when God does not help you, it is because God wants you to listen first to Him. Kaya hindi ka tinutulungan ng Diyos kasi yung pinangingi mo ng tulong, hindi yan makakatulong sa'yo. Meron pang ibang hinahanda na mas makakatulong, mas makakabuti, at mas makakapagpabanal sa iyo. Kaya nga, napakahalaga, karoon ka muna ng SSS sa Diyos. Slow down, stay with the Lord, savor each moment. Papatayin nyo lang po ang sarili nyo sa walang sawa nyong pagtatrabaho, pagkilos, paggalaw. See the effect of restlessness sa mga bata po dahil sa cellphone. Acquired na po ang autism. Pati din po sa mga matatanda. Nagkakaroon po ng problema ang ating pong psychology, ang ating emotional, spiritual life. Kaya kailangan po natin yung few moments of silence. Sabi ko nga po kanina, sa Amerika, ang therapy nila is looking at a blank wall, nakatitig sa dingding. Hindi mo kailangan tumitig sa dingding, kailangan mo titigan mong Diyos. Always open po ang simbahan. Do a Eucharistic adoration at hayaan niyong pumasok ang Diyos sa inyong puso. As I have said, the Lord may answer you, but He will not move for you. Dahil si Marta, pinaglingkuran niya ang ating Panginoon, pero may mas mahalaga pang hinahanap ang Diyos. Yung manatili ka sa Kanya, yung hayaan mo ang Diyos na mahalin Kanya. So if you truly love the Lord, do not only serve the Lord, stay with the Lord. Allow God to love you. Mas marami pong pagpapala, mas makakaranas kayo ng kapayapaan kung hahayaan nyo ang Diyos, ang gumalaw, ang magtrabaho, ang kumilos para sa inyo. Sabi nga sa Biblia, you only have to stay put, you only have to stay still, and the Lord will fight for you. 5 minutes lang po. Yan yung aking assignment sa inyo. Ngayong buong linggo, 5 minutes lang. Please, give that 5 minutes to the Lord. At ang balik niyan, sobra-sobrang grasya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.